Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Sayri 47. Gawas sa ambulansya. Fuel allocation alang sa mga sakyanan sa syudad sa Subo. Gipasuspenso una mga sakyanan na suta nga gigamit sa mga personal nga lakaw. Department of Agriculture 7 nangandam na sa pagbuwag sa Negros Oriental ug Siquijor gikan sa Central Visayas. Illegal drag racing hugot ng gibantayan sa team diya sa North Reclamation Area. 5 ka mga balay naug daw sa sunog sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, fuel allocation alang sa tanan nga mga sakyanan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, gawas lang sa ambulansya ug uban pa nga may kalabutan sa emerhensiya, gisuspinso una ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Nakadawat siya og reklamo nga dunay mga kawani nga mogamit sa sakyanan sa syudad sa personal nga katuyuan. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Gipasuspenso ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang fuel allocation sa tanan nga government vehicle gawas lang sa mga emergency vehicle. Kinuman nga nakadawat og sumbong ang buhatan ni Consel Pastor John Alcover gikan sa mga kani-kawani sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga dunay mga kawani sa mga buhatan ang mogamit sa fuel allocation sa personal nilang sakyanan. Hinungdan nga mimando daw si Garcia nga temporaryong ipahunong ang paghatag og fuel allocation sa tanan nga mga sakyanan. I have already ordered the suspension of fuel allocation sa tanan government vehicles except emergency vehicles. Sa mga walay labot sa suspension sa fuel allocation, mao ang fire trucks, ambulance, police cars o garbage trucks. Pasabot pa niya nga kung adunay mga buhatan nga nanghinahanglan og gasolina, apan dili kini gikonsiderar nga emergency vehicle, kinahanglan nga mosulat pa kini og explanation letter ngadto sa buhatan ni Acting Mayor. Of course, pareha sa kanang exemption sa biometrics, they will always have to write us a letter of explanation to defend kung ngano kinahanglan hatagan yun sila og fuel allocation. Ang maong suspension sa fuel allocation hangtod mahuman ang investigasyon nga ipatuman na unya sa Human Resource ug Legal Department ug pasakaan gyud og kaso ang mapamatud-an nga nangawat o nigamit sa gasolina. Shiri Zameuy, CCTN News. Samtang sa laing balita, pagkanta sa Bagong Pilipinas Hymn ipatuman sa syudad sa Mandawi, sugod karong simanaha. Kiniisip kabahin usab sa pagsanong sa mando gikan sa Malacañang. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang muluwat og memorandum si Mandawi City Mayor Jonas Cortez kalabot sa recital sa Bagong Pilipinas Hymn ug pledge human sa flag raising ceremonies alang sa tanang empleyado sa dakbayan. Si Cortez niingon nga subay kini sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mandatory recitation sa Bagong Pilipinas Hymn ug pledge. Matod sa mayor nga ipatuman sa dakbayan ang pagkanta og recital sugod sunod semana. Si Cortez niingon nga gawa sa sinimanang flag raising ceremony ang Bagong Pilipinas Hymn ipatukar usab atol sa mga kalihukan sa Mandawi City. Yes, ako nang gikuan si Attorney Jamal nagpaabot ta sa kuan, so ato nang ato gyang ikuan
hopefully by next week. Ang Memorandum Circular Number 52 nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin alang sa presidente ni adtong Martes nagkanayon nga tumong sa himo og pledge aron sa dugang nga pagsilsil sa mga prinsipyo sa bag-ong Pilipinas governance ug leadership branding ngadto sa mga Pilipino. Ang direktiba naglangkob sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno, government-owned or controlled corporations ug educational institutions, laki pa ang state universities ug colleges. Giawhag usab ang mga local government units sa pag-integrate sa pagkanta sa himo og pledge. Mary Rose Garino, CCTN News. Department of Agriculture 7 nangandam sa gilaumang pagbuwag sa Negros Oriental ug Siquijor gikan sa Central Visayas. Ilabi na nga nahimo ng balaod ang Negros Island region. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Dili hinuon bugat alang sa kadagkuan sa Department of Agriculture 7 ang gihimong transition alang sa pagbuwag sa Negros Oriental ug Siquijor sa Central Visayas. Ilabi na nga napirmahan na sa miaging semana ang balaod nga nag-umol sa Negros Island region diin ang duha ka mga lalawigan sa Central Visayas muuban na sa Negros Occidental. Matud ni Engineer Cirilo Namok, ang OIC Director sa DA7, nga magsugod na sa mosunod mga panahon ang pagpahigayon sa mga workshop bahin sa mga trabahoon sa ahensya. Kini aron mamahimog gyapong sayon ang paghatod sa serbisyo ngadto sa mga mag-uuma. Maong nakita ni Namok nga dili bugat ang pagpangandam tungod kay sa dihang nimong executive order pa ang Negros Island region, mga wala katoygang nakalabay, adunay deployment sa mga sakop. Ubos sa bag-ong rehiyon, gipa-deploy sa DA ang mga sakop gikan sa Western Visayas ug Central Visayas alang sa Negros Island region. Basically, kung ako lang, dili kayo siya bukat, gumikan kay duha ka probinsya, kanya inig workshop na mo ani, amo gining klarohon, gumikan kay we're supporting Cebu province of which ang population dako kayo, so mabinagyan, although in terms of agricultural area, dako kayo ang Bohol, but in terms of population, pabor sa kayo na to ang Region 7 kay naamod ang Cebu nga daghan kayo. Kung hisgutan man ang kaabunda sa agriculture sector sa Central Visayas, dako-dako hinon ang bentahe sa pipila ka mga lalawigan. Mas abunda ang kahumayan sa Bohol nga naa sa 58,000 hectares, samtang ang Subo mas abunda usab sa Kamaisan ngadto sa dulan 50,000 ka hektarya. Apan mas dako ang Negros Oriental sa high value crops, sama na lang sa mga utanon nga naa sa 45,000 hectares. Mong pinaagi sa mga serye sa workshops, subay sa mong transition, matubag ang mga isyong nagdanga-danga bahin sa bag-o lang na umol nga rehiyon. Kaya ang atong mga facilities as well as mga research station nga naa dito sa Negros nga nahimutang, mao sa atong gihatag nila dito aron makasugod sila sa ilahang bag-o nga region. Gian Navarro, CCTN News. 1.7 billion pesos ang natalang danyo sa epekto sa El Nino phenomenon sa Central Visayas. Hinungdan nga gisiguro sa Department of Agriculture 7 nga pinasubay sa siyensya ang paghatag og abag sa mga apektadong mag-uuma. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Department of Agriculture 7 nga mukabat sa 1.764 billion pesos ang natalang danyo sa Central Visayas, humanatagamtaman na ang epekto sa El Nino phenomenon. Karong nakalingkawas na ang nasod sa Huaw, gipaubos na sa evaluation ang mga apektadong kaumahan sa rehiyon. Mato di DA7 OIC Director Engineer Cirilo Namok nga pinaagi niini dili masayang ang giandam nilang pinundo nga mga liso, abono ug uban pa. Gipatuman ang paghatag sa maong ayuda pinagi sa siyentipiko nga approach. Kinahanglan matanom na ang mga hinatag nga liso sa higayong ana sa mayong kahimtang ang yuta, ilabi na ning panahon na sa ting-uwan. So kung panalitan ini, dili pagitan siya kayo mayo itagam og balik. So ato sa paabuton nga murang magkuwan-uwan na. But for DA, natay mga buffer nga ready daan para nga sa panahon nga ready na nga itong mga farmer nga mutanom, ato dahil ihatag atong mga binhi o mga seedlings nila. Kabahin lang ang maong gihatag nga hinabang sa 2.7 billion pesos nga annual budget sa ahensya diin ang bahin niini gigamit sa El Nino phenomenon. Sa kasamtangan, wapay giandam nga cash assistance ang ahensya alang sa mga apektadong mag-uuma. Kung kinahanglanon man, mupagawas ang ulohang buhatan sa DA ug special fund para maapod. Nakabati na nato kung doon ay kalamiting na mabot sa ato ang rehiyon.
sa paghatag kinahanglan nga timely nato ang paghatag ani nga mga intervention nato nila. Mao gisiguro sa ahensya nga human nakalingkawas ang nasod sa El Nino, makabawi-bawi na ang mga mag-uuma, ilabi na nga ni mahal ang mga agri-products karon. Diin usa sa mga hinungdan mao ang epekto sa El Nino phenomenon. Gian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, gitudlo ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, isip Hospital Director sa Guba Hospital nga si Dr. Grace Valdez. Si Dr. Valdez mao'y mo supervise sa pagdumala sa Guba Hospital dungan sa pag-abli niini sa publiko karong katapusan sa Hunyo. Gani, aduna nay building permit nga gihatag ang Office of the Building Officials human nga na-comply na sa kontraktor ang gipangayo nga mga rekisitos niini. Gipaabot na lang ni Garcia nga ma-release na usab ang sunod nga occupancy permit aron na hingpit na kining magamit ang maong nga tambalanan. Musunod, illegal drag racing, hugot ng gibantayan sa traffic agency sa Mandaue de sa North Reclamation Area. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you.
Deadline for registration is June 30, 2024. Be equipped, be empowered, and be informed. CARIS Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the CARIS National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of CARIS Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned CARIS international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National CARIS Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa atong mga balita, Traffic Agency of Mandawi hugot nga nagbantay sa bahin sa North Reclamation Area tungod sa giingon nga illegal drug racing. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Matagabi ang pagbantay o pagmonitor karon sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team sa Owano Avenue bahin sa North Reclamation Area. Kuyog sa team ang sakop sa Traffic Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office. Matod sa operations head sa team nga si Arnold Maligon nga adunay magpahigayon og illegal drug racing sa lugar alas 11 sa tungang gabi hangtod na alas 2 sa kadlawon nga gireklamo na sa pipila ka mga establishmento. Gani sa labay nga mga semana aduna na sila na impound nga mga sakyanan na lambigit sa illegal drug racing. Astoy sa namin na-apprehend, walo kabok, na-impound yun naman ang mga motor. Kuwang sa mga papilis, mga restaurant. Ang pagposting og personal sa lugar gawas pa sa ilang gipahigayon nga checkpoint. Until now, so far wala na may saitan na nag-drug race. But until now, continuous gapon. So aim na mo yun nga, mawala na dyan na ang kanang magsiging balik-balik dito, magpa-drug race kaya sa along. Gihulagway ni Maligon nga delikado ang illegal drug racing hilabi na sa mga nalambigit ni ini og perwisyo sa mga establishmento sa palibot. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Kanhi opisyal sa Technology and Livelihood Resource Center gidapit ni Senador Ontiveros sa pagtambong sa sunod nilang hearing. Kini aron sutaon kung aduna ba kini kalambigitan sa mga pogo hubs nga daan ang gironda sa mga otoridad. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gidapit ni Senador Risa Ontiveros ang kanhi Deputy Director General sa Technology and Livelihood Resource Center kon TLRC nga si Dennis Cunanan sa sunod nilang hearing. Kini aron may subay ang giingong kalambigitan niya sa bag-ulang gironda nga Philippine Offshore Gaming Operators kun Pogo Hubs sa Porac, Pampanga. Mato di Ontiveros nga base sa gihuktang mga dokumento, nagpaila si Cunanan isip authorized representative sa Hongsheng Pogo sa Bamban, Tarlac o Lucky South Pogo sa Porac. Nasentensya ng daan si Cunanan o pagkapriso sulod na sa 26 katuig tungod sa pagkalambigit sa Priority Development Assistance Fund kun PDAF scam. Gitataw ni Ontiveros nga igulang gitataw ang giingong kalambigitan ni Cunanan ilabi na nga adunay mga opisyal nga naamong sa maong issue. Maong subayo ni Ontiveros nga posibleng adunay koneksyon si Cunanan sa Bambam Pogo Hub nitong Marso nga padayon nilang gisubay. Daan ang gitataw sa legal counsel ni Cunanan nga wala siya nalambigit sukad nitong Oktubre 2022 sa mga Pogo. Gihimug-atan usab sa kanhi opisyal nga dili ni siya konektado sa mga Pogos o nagpabiling pending sa Korte Suprema ang ubang mga kalapasang giingong naang kuniya. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 2,300 ka mga kabos nga mga senior citizens sa syudad sa Mandawi ang nakadawat og 6,000 pesos sa nga social pension gikan sa nasudnong kagamhanan. Gipaygayon ang pagpanghatag sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. 6,000 pesos ay ilang nadawat alang sa unom ka buwan gikan sa buwan sa Enero. Gawa sa cash, aduna usay gitanyag nga caravan of services nga naglakip sa libreng dental o medical consultations. Kini gipahigayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi sa papakigalayon na usab sa DSWD. Laumang makadawat og pinansyal nga pahalipay ang mga senior citizens nga nagedad og 95 anyos pataas sa lungsod sa Dalaget. Kiniubos sa Municipal Ordinance 2023-303 kon super seniors nga baguhay lang gipatuman sa lungsod. Sa maong ordinansa, makadawat ang 95 na pangidaron nga senior citizen og 10,000 pesos gikan sa LGU. Dugangan pa kini og 5,000 pesos matag tuig hangtod nga moabot na og 99 anyos. Diin 30,000 pesos ang madawat nga pahalipay. Alang sa magedad na og 101 years old, makadawat siya gikan sa LGU og 25,000 pesos nga ayuda matag tuig. Tuyong gipatuman ang Super Seniors Ordinance aron mahimong inspirasyon sa mga kabataan ug uban pang henerasyon nga mulahutay pa sa kinabuhi. Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Consinro miklaro nga luwas rang kaliguan ang kadagatan sa dakbayan taliwa sa mga nasigpatan nga mga bukya. Namatikdan usab nga ni minus na ang mga basura nga ilang makuha ilawom sa kadagatan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gibutyag sa Pangulo sa City Environment and Natural Resources Office kon Sendro Lapu-Lapu nga si Emiterio Bonghanoy nga taliwala sa presensya sa mga bukya sa kadagatan sa Lapu-Lapu City, luwas ra gihapon kining kaliguan. Matudiya nga sa nilabay nga semana aduna sila'y mga nasigpatan nga mga bukya. Apan karon nga sa gunso ng ilang pagsawom sa kadagatan tungod kay kasamtangan silang nanaud og mga buya, wala na sila'y mga nakita nga mga bukya. Maong giklaro ni Bonghanoy nga luwas ra nga kaliguan ng kadagatan sa Lapu-Lapu tungod kay ang mga nasigpatan nga mga bukya dili man kadtong mga katul o ang mga gikonsiderar nga dangerous jellyfish. Samtang sa laing bahin subsub usab ang ilang pagpanglimpyo sa ilawom sa kadagatan ug namatikdan niyang dili na moabot sa 10 kilos nga basura ang ilang makuha. Gani sagad sa ilang mga basura nga makolekta mga nylon na lang ug dili na mga plastik o basiyo sa mga pagkaon gikan sa mga turista. Sigon pa ni Bonghanoy nga nahimong epektibo ang ilang pagpahimangno sa mga turista ilabi na usab sa tabang sa mga boatman sa dili pagpataka og labay sa ilang basura sa kadagatan. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Mosunod, tulo ka mga balay na ugdaw sa sunog sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sini Cebu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sini Cebu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sini Cebu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight the
transmission to your home. Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Balik sa atong mga balita, 5 ka mga panimay na ugdaw sa sunog kaganinang udto sa may Upper Matumbok, Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nasuta nga nagagikan sa kayo, gikan sa Bikere ang nasunog samtang nagluto kini og torta. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nikabat sa 4.2 milyon ang nahimong danyo sa 5 ka panimalay nga naapektuhan sa miulbong sunog alas 11:30 kaganihang udto sa sitio Upa, Upper Matumbok, Barangay Pusok sa Lapu-Lapu City. Ang maong sunog nagsugod sa usa ka panimalay nga adunay bakery. Gibutyag ni Glenn Basarte ang tag-iya sa maong bakery nga nagluto siya og torta sa dihang nikalit og ulbo ang kayo. Kaya kanang torta, paglutoon na nimo siya, kinahanglan na siya og kanang kusog nga kayo gani. Ya kanang torta na sagol nga mantika. Ya mo tong naana daw miya nga kanang masugin na siya ba kay tungod sa kusog sa mantika gani. Sus kay gidakop man na siya sa atong tungod sa kusog sa ang burner ba. Gidakop man atong diri sa babaw nga may sagol man nga mantika. Gidakop man ang guan kanang mga nagtuto gadi nga mantika. Matud niya nga gisuwayan niya og bubo og tubig ang niulbong kayo ug nigawas sila uban sa iyang trabahante, usa ka tindera og 2 ka mga anak tungod sa aso sa sulod ug nagtuo nga napawong na ang moong kayo. Apan sa dihang pagbalik niya sulod sa bakery, gikaon na sa kayo ang mga light materials, hinungdan nga nidako kini pag-ayo. Sus kay na pagbalik na mo kay di naman wala may kuryente, di naman ang suga ba, di na makita. Kaya mo ta kuno na ang ipuso ang kanang malipion ba. Gidakop man di ang kilig ng mga light materials kanang mga plywood ba. Gidakop man di ato. So mao to nga wagi mi mahimo kay magtuo nga mao na to. Alas 12:10 na sa dihang na fire control ang maong sunog ug alas 12:24 dihang na fire out. Siyam ka pamilya ug 6 ka renters ang natala sa Lapu-Lapu City Rescue nga naapektuhan ug wala ray natala nga naangol sa maong insidente. Samtang gibutyag sa barangay kapitan sa Pusok nga i-assess usa nila ang kahimtang sa mga biktima aron sa paghatag og tabang ngadto kanila. Doon tay plano nga ihatag ato lang mo tan-awon kay usa pay mahatag sa GSWD. So ato po makountiran sa gyapon nato kung sa itong mahatag nga
kinahanglanon di kay nila mo na nga atong so ato pa na sabutan pa sa mo sa council kung say maayo nga kulang pa sad nga kinahanglanon sa nila. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Moabot sa 3.4 million pesos nga balor sa ilegal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan sa managlahi nga operasyon sa Dakbayan sa Sugbo. Unang operasyon gilusad sa Regional Drug Enforcement Unit 7 sa sitio Black Cats, Barangay Dulho, Fatima ning Dakbayan nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka e-bike driver nga si alias Demot, 33 anyos, taga Dulho, Fatima. Nakuha gikan kaniya ang mga bulto sa shabu nga motimbang og 300 gramos o kapin 2 million pesos. Samtang ang Inayawan Police Station nakasikop usab og duha ka high-value individual sa sitio Bamboo, Barangay Basak, Pardo sa syudad sa Sugbo. Nasakmit gikan nila ni alias Melo, 53 anyos, ug alias Sean, 34 anyos, nga taga sitio Ubga 3. Barangay Kiyot ning Dakbayan ang 210 gramos nga shabu nga nagkantidad usab og kapin sa usa ka milyon ka pesos. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang atubangon sa mga dinakpan. Wa giila sa armadong kusog sa nasod ang pamahayag sa nasod sa China kabahin sa gituohang pagbangga sa duha ka mga barko sa Ayungin Shoal. Kini mao'y tubag sa report sa Chinese Coast Guard nga giingong nagbangga ang mga barko sa Pilipinas ug China sa giilugan nga kadagatan. Matod ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad nga ang tinuod nga isyu mao nga presensya sa China sa exclusive economic zone sa nasod. Gihibukatan usab nila nga padayong nanghinubra ang mga otoridad sa China sud sa teritoryo sa Pilipinas. Ilabi na nga ang apektado ang soberanya o ang katungod sa nasod sud sa gipanag-iyang nga dagat. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.